Talaga tayo eh. Bakit yan? Yung mensahe ng Panginoon is, ano siya, actually, ilang beses ko siya ni-revise. Sabi ko, Lord, hindi ko makuha. Parang mali parang hindi maganda. Pero kaganyan ng madaling araw talagang nag-ano ako. Sabi ko, Lord, ano bang dapat kong yan? Ano dapat kong sabihin? So, yung title ng mensahe ng Panginoon sa hapong ito is, Your decisions today makes your tomorrow. So, yun ang title ng Panginoon. Your decisions today makes your tomorrow. So, sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 16, sabi dito, Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. Sabi din sa verse 19, Therefore, let those who suffer according to God's will, again, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. So, tayo manalangin, Diyos, Ama na makapangyarihan. Father God, we thank you for your goodness and faithfulness in our lives. Thank you for the strength, Lord, that even though, Father God, we experience a lot of things, you entrusted us here, ingatan mo kami, you protected us in our way papunta dito. Salamat, Lord, sa every individual, every mga kabataan na nandito, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, ng kapangyarihan. And let your Holy Spirit be upon us, Lord God, and cast away the spirit of Satan at this very moment in Jesus' name, Father God. Protect us, Lord God, sa hapong ito. Ikaw ang aming pinapupurihan, sinasamba din na dakila sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang title ng Panginoon is Your Decisions Today Makes Your Tomorrow. So, sabi ni Ate Moniz kanina, nakakaranas tayo ng mga iba't ibang mga bagay. Na-empty talaga tayo. Sabi naman ni Pastor Vancouver kanina, is yung blindness, temptation, and stubbornness ang mga bagay na pumipigil sa atin para daanan natin yung path na dapat dinadaanan natin. And to add up dun sa mga sinabi nila is your decision for today will determine your tomorrow. So, we feel empty. Tama? Ang pagiging empty po is a spirit. Spirit of emptiness. Spirit po yan. Hindi lang na, empty ako today. Pero yung pala, pagod ka lang. May ganun eh. Pagod ka lang talaga. Kailangan mo lang itulog. Kailangan mo lang kumain ng ice cream. Ganun. Kailangan mo lang kumain ng marshmallow, ng chocolate. Para lang mag-boost ulit yung energy. Para lang bumalik ulit yung sigla. But yung spirit of emptiness kasi, kasama na dyan yung hopelessness, kasama na dyan yung anxiety, kasama na dyan yung loneliness, your longingness, lahat ng negativity, lahat ng toxicity, kasama na dyan. So, did you know that being empty and being drained out is good sometimes? Alam niyo ba yun? Yung isang baso, pag puno ba siya, hindi nyo lalagyan or lalagyan nyo? Hindi na. Pag puno? Hindi na. Hindi na. Bakit? Puno na eh. Puno. Eh paano naman kung yung baso pag walang laman? Lalagyan nyo ba o hindi? Hindi muna. Di pa uhaw eh. Pag uhaw na. Pag uhaw ka, lalagyan. Amen. Tama? So, minsan sa buhay natin, kailangan talaga natin ma-empty. Amen. Kailangan natin ma-empty. Guys, I'm telling you, buhay Kristiyano, balanse tayo. Yes, there will be seasons sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, sabi doon, and everything there is a season and every matter under the heaven. There is a season for everything. There will be a season na masaya ka, but there will be a season na malungkot ka. There will be a season para mag-harvest, and there will be a season para magtanim. Tama? There will always be a season in our life. And emptiness is part of a season. Kailangan mo ma-empty. Bakit? Paano ka lalagyan kung puno ka pa? Paano ka bibigyan kung meron ka pa? Diba? Paano?
Di ba? Overflowing na yun, masasayang lang pag binigyan ka ulit. Pag pinuno ka pa ng pinuno, wala na, sayang lang yun, tatagaktak lang yun sa floor. Wala na mangyayari doon. Sayang lang. Di ba? That's when you see how God will restore everything back to its place. Doon mo makikita kung paano i-orchestrate ng Panginoon, kung paano niya ulit pupunuin yung puso mo, yung isip mo, yung spirit mo. Doon niya yun ipapakita sa'yo na paano mo masasabi na ang Lord ang nagpapagaling. Pero okay ka naman. Pero sa tao may sakit, pag sinabi niya yun, ang Lord ang nagpapagaling, totoo yun sa kanya. Amen. Totoo sa kanya yun kasi pinagaling siya eh. Di ba? Ay, ang Lord ang nagbibigay ng lakas. Pero makikita ko tumalong ka lang ng galon, talong ka lang ng talong. Pero pag sa taong nanghihina, sinabi niya na ang Panginoon ang nagpapalakas, tapos nakita mo lumakas siya, alam mo, totoo ang Diyos. Amen. Tama? Amen. You can never appreciate healing if you're doing fine. You can never appreciate be filled up or be filling up if hindi mo naranasan mag-dry up. Hindi mo makikita o ma-appreciate na mag-overflow yung blessing kung meron ka pa. Pero, pag walang-wala ka na, pag wala na talaga, Lord, hindi ko na talaga alam, yung blindness, yung temptation, yung stubbornness, nandiyan na lahat, nakalatag na lahat. Pero kumilos ang Panginoon. Doon at doon mo ma-realize at ma-appreciate na, yung Panginoon pala na pinaglilingkuran ko, kaya-kaya ulit akong punuin. Kaya-kaya ulit akong ibangon. Sabi sa kape ba yun? Para kanino ka bumabangon? Di ba kape ba yun? Kape yun, di ba? Bawal akong kape, kasi kaya di ko yun alam eh. May acid ako, bawal akong kape. Para kanino ka daw bumabangon? Sa mga mundo, sasabihin nila, babangon ako kasi magtatrabaho ako. Kailangan ako ng pamilya ko. Kailangan ko mag-provide. Kailangan ko magpakitang tao na masaya ako at hindi naman. Ikaw kapatid, bilang isang kabataan Kristiyano, para kanino ka bumabangon? Isang bagay na nabasa ko sa libro ni Joanna San Diego, na-share ko na nakaraan na mahilig ako magbasa. Sabi niya doon, isang bagay na tanggalin mo, pagising mo pa lang ng umaga, huwag agad cellphone ang hahanapin mo. Ang laking difference na hindi agad ito ang hahawakan mo. Patayin mo lang yung alarm, tapos pause ka for a while. Mag-pray ka. Yan ang tinuturo sa akin ni Lord ngayon, this past few weeks. Kaya nung Thursday ako nag-mensahe sa church, yung title ng mensahe ko is about pray. Because when prayer becomes your lifestyle and becomes your language, everything is well. Yung instant reaction mo sa isang bagay, ang instant reaction karaniwan ng isang tao sa isang sitwasyon, ang nagmamatter. Sabi ni Kuya ko kanina, the way you approach things or the way you respond to a situation determines the solution. Kung nag-umpisa kang nainis ka, nagalit ka, sinigawan mo, tingin mo makakampak kayo sa solusyon? Hindi. So, sa feeling of emptiness, mga kapatid, yung decision mo na mag-swimming sa emptiness, nagda-drown ka na sa emotion, feel mo pa. Anong mangyayari? Wala. How can you expect other people to help you if you cannot even help yourself? Be established first. Be strong alone first. Be strong in your faith first before you reach out to others. Hindi ko kayo ipapamper dito na, okay lang yan. Hindi. Matuto ka lang sa sarili mo.
tumayo kayo sa sarili. Yung feeling of emptiness, kayo lang ni Lord ang mag-aano dito. Personal nyo to. Yung emptiness na yan, personal yung business ni Lord yan. Hindi ka kayang punuin ng katabi mo. Hindi ka kayang punuin ng parents mo. Hindi ka kayang punuin ng mga barkada mo, na kaibigan mo, ng sales sa mall, Milk Tea, Shopee, Lazada. Lahat ang pwedeng ialay ng mundo, it cannot fill you. But, if you want to be filled up again, emptiness is your business with God alone. It's your business with God alone. How can something so full be filled again if it's overflowing? Alam niyo ba yung pagpa-fasting? Good yun. Yan. Kasi nakaraan prayer and fasting kami. So, prayer and fasting. Ngayon nag-research ako, ano ba kasi yung fasting? Ano maganda pag nagpa-fasting? Sabi dun sa na-research ko, ang pagpa-fasting daw, yung pagpa-fasting yung hindi ka kumakain. May iba, umiinom. Pero kami kasi sa church, pag nagpa-fasting kami, no food, no water. As in all throughout the day. Nagre-reset po yung katawan natin pag nagpa-fasting, pag hindi kayo kumakain. Napapansin nyo, pag natutulog kayo sa gabi, ng tamang oras, guilty ako no? Hindi tama yung oras ng tulog ko Pag tatutulog ka sa tamang oras at gumigising sa tamang oras, yung feeling mo sa katawan mo, healthy, magaan, walang masakit na likod, walang masakit na ulo, wala lahat yun. Refresh. Bakit? Kasi pag natutulog ka, nagre-reset lahat yung cells mo, yung blood flow, lahat yan nagre-reset. So, itong emptiness na to, makayos na yung emptiness. Yung emptiness na to, magre-reset ka. Magre-reset ka yung relasyon mo sa Panginoon, prayer life mo, devotion mo, yung worship mo, kamusta? Minsan sabi mo, hindi na ako, Lord, wala na talaga. Pero yung totoo talaga, empty lang yung wallet mo, kaya nag-worry ka. Diba? Pero guys, alam niyo yung feeling empty? Lahat talaga nandiyan na. Lahat ng negativity, toxicity, hindi lang bulsa. Yung emotional being mo, spiritual being mo, yung intellectual being mo, physical being mo, lahat nagre-reflect. Alam niyo ba na kung ano ang iniisip niyo nagre-reflect sa katawan? Pag iniisip niyo, burnout na ako, I'm so tired. Sabi ng estudyante ko, teacher, I don't wanna write, I'm so tired. Sabi niya sa akin, sabi ko, do you know that when you say that you're tired, you will feel tired? Sabi ko sa kanya. Kasi nagre-reflect yan, magkakasakit ako, pero bukas-bukasan yan, may sakit ka na. Kasi kapag nag-iisip ka, yung emotion mo, yung mind mo pagod na, magre-reflect sa katawan, magkakasakit at magkakasakit ka. Again, your decision will determine your tomorrow. So if your decision, if you will decide today na Lord, mamaya, I have a business with you. Ano yung mensahe ko ng Thursday? Dalawa lang. Yung una, intentional conversation. Intentional conversation sa Panginoon. Yung intentional, done in purpose. Sinadya mo na makipag-usap sa Panginoon. Hindi lang pagkailangan. Lord, may exam ako bukas. Lord, bigyan mo ko ng wisdom, bigyan mo ko ng wisdom. Lord, may babayaran ako bukas. Lord, kailangan ko ng pera, kailangan ko ng pera. Pero ang intentional conversation sa Panginoon, meron kayong sariling time na mag-uusap kayong dalawa. Yung pangalawa, intimate relationship. Pag sinabing intimate, dalawa lang kayo. Walang third party. Di uso doon. Intimate relationship, dalawa lang kayo ng Panginoon. Personal. Personal. Kaya yung dalawang yun, kaya nga sabi ko, yung feeling of emptiness, pag na-feel mo na walang-wala na talaga, empty na talaga lahat, go back to your meeting place with the Lord.
Go back to your prayer or altar. Go back in worshiping God. Go back in glorifying God. And everything will go well. One time, diniloso po ako ng isang estudyante, high school. Madam, if God is the answer, does that mean that I will put God in every exam that I will take? Sabi niya, sabi ko, oh, depends on you. Depends on you. If you know, if you think so. But do you know that when we say that God is the answer, you already overcome the world. Diba sabi sa John, God already overcome the world. God the Son went to earth as a human being. Tandaan nyo, as a human being. Ilang taon si Jesus nung nag-ministry siya? Ilan? 30. Kasi 3 years siya nag-ministry, di ba? So, the whole 30 years, hindi pa siya nag-ministry, naranasan niyang magkasakit. Naranasan niya magtrabaho. Naranasan niya lahat yun. Kasi tao siya eh. Kaya lahat ng naranasan natin ngayon, naranasan niya. Kaya kung gawin yung gusto, nakapagod na ako. Paano daw minamanage ng mga Kristiyanong kabataan ang oras nila? Lalo na may church, may bahay, tapos may school. Isa lang yan. Unahin mo si Lord. Amen. Unahin mo si Lord. I'm telling you, walang pinapahiya ang Diyos. Kapag nakita na nanginginindigan ka, pag linggo po, hindi ako available, X yan. Ako nung college, kahit nung mga dati pa nag-aaral ako, pag sinabi may gawain, bye-bye. Bye-bye talaga ako. Ayan sila, Ate DJ, nagyayayayan, mag-mall tayo. Ano gagawin sa mall? Lalakad lang. Tapos, window shopping. O, tapos, ano mapapala mo? Wala. May gawain kami sa church. Kahit may exam. Uy, babe, pasok na ako, may exam. May church. Nasa church ako. Pagpasok ko kinabukasan, ano, nag-exam ba? Hindi. Wala si sir, wala si ma'am. Hindi ka papala na yung kapatid. Kaya yung emptiness, if you feel this right now, be prepared to be filled up again. And I hope na when God filled you up again, you will be responsible enough to use that to give it away. Alam mo ba't ka binibigyan ni Lord? Alam niyo ba? Kung ba't kayo binibigyan? Para ibigay din. Alam mo bakit? Kasi pag nasa inyo pa rin yun, again, babalik tayo sa umpisa. Paano ka ulit bibigyan ng bago? Kasi nasa iyo pa. So lahat ng bagay na meron tayo ngayon, it needs to be emptied, it needs to dry off. Kaya ngayon, kung may bagahe ka pa in the past, kung may galit ka pa, may unforgiveness ka pa, may unrepenting heart ka pa, well, I will say yes to emptiness right now. Because I know that God will fill us up again. Mapagpalit ang tuloy sa mga Kristo.